Hello po mga kaibigan, mga kaluto. Kumusta po kayo dyan? Once again, welcome back po sa aking channel. Today's episode is about pagkain. Sa araw nga pong ito, ako po ay gagawa ng kimchi. At ito po ang aking gagamitin. Ang aking gagawing kimchi, napa cabbage. Ayan o. Ayan, okay. So napakasarap po ng kimchi. Ito po ay masarap na appetizer tuwing kakain tayo, At alam niyo po ba, dito po sa grocery namin, pag ako'y namimili ng kimchi, ang halaga po ay 100 pesos. Okay, so ganito po. Ayan. So yan po, 100 pesos na po yan. Okay? So kukunti lamang, po? Kukunti lamang. Whereas, ito po, ito ay nagkakahalaga lamang po yan ng 80 pesos. Na po, 80 pesos. So, marami na po yan. Po? Okay? Kasama po yung sibuyas, bawang, luya, and then yung ating pong paprika, pampakulay, at chili powder. Lalagyan ko rin po ng leeks. Okay. So, all in all, mapatak lamang po siya ng 150 pesos. Or let's say 200 pesos. Pero sa dami, sa bulto po ng ating napa cabbage, ayan po. So mahigit ito lamang po I think sobra na sa isang ganito sa dalawa po yan. Okay, so makikita na lamang natin kung gano'ng karami after natin na magawa. Okay, so mga kaibigan, excited na po ako mga kaluto. Samahan niyo po ako sa paggawa ng kimchi. So ayan po, nakakuha ko na po, napaghiwa-hiwalay ko na at nahugasan na rin natin. Ang gagawin po natin ay ihiwain po natin yan ng ganyan po, maninipis, ganyan. Okay, and then lalagyan po natin ng asin para ikuha po natin, dehydrate po natin. Palalambutin natin po siya. And then, bigyan, hugasan. So, ganito po ang style ng aking pong paghiwa, Ganyan po. Ihiwalay ko yan. Tapos ito, ay hiwain ko po sa gitna. Ganyan po. Yan. Okay, and then, hiwain ko po ng ganyan, white size. Ayan po. Ayan. So lagay ko po rito, nakahiwalay po yung matitigas. Ayan Tapos ito namang parting malambot, hiwain ko rin sa gitna. And then ganun din po sa matigas. Yan. Yan. Okay. So lagi ko rin dito po nakahiwalay din. So ang tanong, bakit ganun ang ginawa ko? Yung ibang style ay buo, So kaya ganyan ang ginawa ko. Una sa lahat po, palalambutin natin to sa asin. Ito po, matigas, medyo matagal yan na palambutin. Okay? Ito po, malambot at madaling palambutin, i-dehydrate. So pag pinagsabay po natin yung dalawang yan, hindi po magiging pantay. Yun po ang rason kung bakit. And of course, bakit ganito po ang aking kanipis, ganyan. Of course, siyempre po, pag yan ay tinusok mo ng tinidor, ang subo po natin ay
sakto lamang, no? Sakto lamang ang subo natin. Whereas yung iba ay ang haba po, ganyang kahaba, no? Okay, para isubo, puputulin din. Di ba? Ay iba nang siguro buo. Okay, kumbaga ay kumukan, lumulundo. Okay, so ayan po mga kaibigan, siguro naman ay naintindihan nyo ako, no? So ganyan kaliit, pag tinusok ng tinidor ay simple lamang po isubo, whereas na hindi po siya mahaba, tapos puputulin din naman. Alright? Okay, so yan po, no? Ayan, siguro po nakukuha nyo ang aking ibig sabihin. So tuloy lamang po tayo. So na po ay bubudburan na po natin asin, ano? Tansyahan na lamang, ano? Wala pong sukat yan, tansyahan na lamang. Nahin natin itong malambot na gulay. So ibababad po natin yan ng mga 30 minutes to 1 hour hanggang sa lumambot po siya. Yan. Tapos itong matigas. So ang purpose nito ay para i-dehydrate po natin, ano? Para labasin natin yung tubig niya para lumambot din. Alright, so yan po, hahaluin ko and then tatakpan ko muna, then set aside ko ng 30 minutes to 1 hour. So yan po, nahalo ko na po siya, no? Okay, now tatakpan ko na po. Okay, so antabay lamang po kayo at tuloy-tuloy po tayo. Makakaluto, ito po yung ating nafa cabbage at ito po ay napigaan na natin, ano? Piniga ko na at siyempre maalat po yan, binalawang ko ng 3 beses. Okay, so i-ready na po natin yung ating mga recado dyan, mga ingredients. At ito po yung mga ingredients niyan, 3 medium size na red onion, garlic, hindi natin bibilangin, ano? Tansyahan na lang yan. And then ito po ating ginger. Yan, so i-blender ko po yan. Alright, and then ito pong leeks ay hiniwa ko ng ganyan. So para siyang julienne, ano po. Maganda po yan, pampakulay din. Kumbagay appetizing sa ating paningin. Okay. Ready na ating blender. Sama-samahin na po, no? Yan, herbal na herbal ang dating, ano po? Maganda sa kalusugan yan. And then lalagyan ko po ng patis. So lalagyan ko po ng 1/4 cup ng patis. Siya yung liquid, magsisilbing liquid natin para ma-blender po natin, ano? Okay, so napakadali lang, ano? Tapos na, na-blender na natin. Lagay ko na po rito. Sisimutin natin, ano? Sayang eh. So ilalagay ko na rin itong paprika powder at saka ito po ating chili powder, ano? So ang ating pong chili powder ay siguro po 2 kutsara lamang para hindi ka manghang. Yan.
At ito pong paprika ay 1 kutsara. So pampatingkad lamang po ng kulay yan, ano? Habang nagsisilbi siyang food coloring. Ang pabango na rin. Yan. Okay. Then ito pong leeks ay lalagay ko na rin. Tapos hahaluin po natin. Yung iba ho ay naglalagay ng yung sabaw, yung pinaka syrup niya o liquid niya. Alam niyo po ba yung pinakulong tubig na mayroon pong cornstarch or all-purpose flour? So ginaya ko po yun. Napansin ko po katagalan ay nagiging masabaw. Ano ha? Nagiging masabaw siya. So hindi po maganda sa kimchi masyadong masabaw. Kailangan medyo malapot siya ng konti. Ano ha? Okay. Okay mga kaluto, ay dinagdagan ko po ng 1.5 kutsara pa ng paprika. So pansinin nyo po yung tingkad ng kulay niya. Ano ho? Ayan ho. So napakaganda ng kulay niya. Kung chili powder lang ang ating lalagay ay maputla ho. Hindi natin ma-achieve yung ganyang kulay. So maganda po na mayroon pong paprika talaga. Yun ang sekreto po, no? Para tumingkad ang kulay. Now, para ma-balance po ang taste, lagyan ko po ng brown sugar. Ano ho? Lagyan natin ng brown sugar. Yan na. Tansyahan na lamang. Okay, siguro po 2 kutsara. Yan. Yan, haluin natin. By the way mga kaluto, meron po ako ritong Korean na anong bang basa dyan? Samjang seasoned soybean paste, ano? Soybean paste. So lalagyan ko po ng 1 kutsara, ano? Tignan natin, eksperimento lamang ito. Tignan natin kung anong kakaibang magiging lasa niya. So ito, okay, haluin ko. So tignan natin kung anong kalalabasan ng lasa. Nilagyan natin ng soybean paste, ano ha? Tikman ko. So yan po mga kaluto, mga kaibigan. Tapos na po yung ating paggawa ng kimchi. At yan na po. So tinikman ko. Masarap po ang lasa niya. At nagkaroon siya ng kakaibang lasa dahil sa soybean paste na nilagay po natin. Ano ha? Now, i-imbak po natin siya ng 3 days. Siyempre po mag-ferment pa yan. Ano ha? Yung process ng fermentation for 3 days. Hayaan po natin. Then after that, lagyan natin sa room temperature. And after that, after 3 days, ay saka na po ilipat sa lalagyan. And then, lagyan na po natin sa refrigerator para ma-chill siya at lalong sasarap ng lasa. Okay, so mga kaibigan, mga kaluto, maraming salamat po sa pagsama nyo sa akin sa ating paggawa ng kimchi sa araw na ito. Yan po ang kakaibang kimchi na aking ginawa. Ayaw po na nagustuhan ninyo at na-encourage po kayo. Okay, so hanggang sa muli po at patuloy nyo pong subaybayan ang aking mga video. And of course po, favor lamang po, pwedeng paki-likes and then share, comment, and subscribe po sa aking channel para matulungan nyo po ang inyong Kuya Dan. Okay, hanggang sa muli po. Ingat po kayo dyan and God bless po. Bye-bye po.